Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang teorya na nagsasabi na kayang-kaya nga daw ni Blackbeard na maging Pirate King at kung bakit nga ba nais ni Blackbeard ang maging Pirate King. Pero bago nga yan ay kilalanan nga muna natin itong si Blackbeard. Si Blackbeard o Marshall Littage ay ang captain ng Blackbeard Pirates at ang isa nga sa 4 Emperors. Siya din ay kilala sa pagkakaroon ng 2 Devil Fruit dahil usually sa mundo ng One Piece is 1:1 lang, meaning isang user, isang Devil Fruit, samantalang si Blackbeard ay may 2. Nag-umpisa nga ang pirate career ni Blackbeard nang siya ay naging kabilang nga sa Whitebeard Pirates. Ngunit siya ay ma-defect nung kunin nga niya ang Yami Yami Nomi ng 4th Division Commander na si Touch, at bago nga ang 2-year time skip, may mga nagawang bagay si Blackbeard na nagresulta upang i-consider nga siya bilang part nga ng worst generation along with 11 Supernova. His murder of Whitebeard sa Summit War of Marineford and subsequent stealing ng Gorgora Nomi nito, as well as his victory sa Payback War, at nag-conquest ng majority ng teritoryo nga ni Whitebeard during time skip na nagresulta nga sa pag-acknowledge sa kanya bilang one of the 4 emperors. He initially no bounty, pero after resigning from 7 warlords, nag-recruit ng dangerous criminal from Impel Down at maging one of the 4 emperors, siya ay nakareceive ng bounty na 2,247,600,000 berries. Kasunod nito ang pagkatalo ni Kaido at ni Big Mom during Wano Country Arc. Ang kanyang bounty ay nag-increase sa 3,996,000,000. So madami nga ang nagawang bagay si Blackbeard ang hindi natin inaasahan. Kaya naman ito ang tanong dito, magiging Pirate King nga kaya siya nang hindi natin inaasahan? Pero bago nga natin sagutin yan, bakit nga kaya nais niyang maging Pirate King? Ni-reveal nga sa One Piece ang secret dream ni Blackbeard, and in process confirm that the villain ay ang perfect opposite nga ni Monkey D. Luffy. Nais gamitin ni Blackbeard ang world government upang makilala ang kanyang base of operation, Pirate Island, bilang legitimate country, Blackbeard Kingdom, thus making him bona fide Pirate King. Sa katunayan, bihira nga lang ipakita o ipaalam ang mga goal ni Blackbeard, and most of the time pinipili nito na maging sekreto until it's time to strike. Dahil dito, there is a great deal of confusion nga sa ating mga One Piece fans about nga sa kanyang final goal. Maaring maraming ang gusto ngang mapatunayan si Blackbeard, kaya nais nga nitong maging Pirate King. Maliban pa dyan, maaring nais din niya na maging wealthiest and strongest in the world. Dahil sa ngayon guys, no, wala pang ang konkretong dahilan kung bakit nais talaga ni Blackbeard na maging Pirate King, dahil ang mga hakbang at mga plano niya ay nananatiling pa ring sikreto. Sinasabi rin na ang pagiging Pirate King ay ang final goal talaga ni Blackbeard. Ito ay nangyari nga daw during his confrontation with Ace on Banaro Island. Bago nga sila maglaban, Blackbeard tried to persuade Ace para mag-join nga sa kanyang crew, and ang isa sa rason that he provided was that the era of Whitebeard was over. So mas better na makipag-alyansa sa taong malakas. Ito din yung time na ni-reveal nga daw ni Blackbeard na gusto niya talagang maging Pirate King. Kung ikukumpara kay Luffy, si Blackbeard at si Luffy ay merong magkaibang pananaw nga sa pagiging Pirate King. Kung kay Luffy, ang pagiging Pirate King ay freedom and adventure, pero para kay Blackbeard, ang pagiging Pirate King ay ang pagkuha ng kalayaan ng iba. Pero ito nga ang tanong sa ngayon, kaya nga kayang maging Pirate King nitong si Blackbeard? Ano nga ba ang dapat niyang gawin upang siya ay maging isang Pirate King? So kung matatandaan, may 2 bagay ang kinailangan itong si Roger upang nga mahanap ang One Piece at maging Pirate King. Una ay ang 4 road phoneglyphs, at ang ikalawa ay ang taong kayang bumasa ng ancient language. Oo, mahirap hanapin ang phoneglyphs, pero ang malakas na pirata ay kayang gawin ang bagay na ito.
Pagdating naman sa case ni Luffy, masasabi natin na halos madali na nga lang para sa kanya ang maging Pirate King dahil sa malakas naman ang Straw Hat Pirate, mahanap nila ang Road Poneglyphs at higit sa lahat mayroon silang Nico Robin na kaya ngang bumasa ng nakasulat sa Poneglyphs. So paano yon? Si Blackbeard malakas nga, mahanap niya ang Road Poneglyphs pero wala namang magbabasa ng ancient language para sa kanya. Dahil kung matatandaan, si Robin na lamang ang natitirang makakabasa nito. Aside from that, siya ay nasa pangangalaga ni Luffy. So paano magagawa ni Blackbeard na maging Pirate King? So tignan natin. Kung Road Poneglyphs ang pag-uusapan, ang pagiging Yonko ni Blackbeard at pagiging malakas ng kanyang pirate crew ay masasabing sapat na upang makuha o mahanap ang Road Poneglyphs. At pagdating naman sa pagbabasa ng Poneglyphs o yung taong nakakabasa ng Poneglyphs, kung matatandaan ay kinidnap nga niya si Pudding. Bakit si Pudding? Anong kinalaman ni Pudding dito? Well, as far as we know, merong dalawang paraan para mabasa ang Poneglyphs. It's either decipher their text or somehow utilize ang voice of all things and learn their secrets that way. Since si Nico Robin ay ang natitirang nakakabasa nito, that forces Blackbeard utilize the voice of all things, pero alam natin na walang ganitong kakayahan si Blackbeard and he most likely never will. Tandaan ang kanyang kalaban na si Luffy at since si Luffy will decipher ang Poneglyphs dahil kay Robin, gagawin naman lahat ng paraan ni Blackbeard para may gumawa sa kanya nito. Nagkataon naman na si Pudding ay pinaniniwalaan na member of the Three-Eyed Race na may potensyal na ma-unlock ang ability to hear the voice of all things. Kahit na siya mismo ay nagsasabi na hindi nga daw niya taglay ang ability na ito. Pero marami pa rin ang naniniwala na ang kanyang development during Whole Cake Island where she will unlock it. Alam ni Blackbeard ang connection na ito, kaya naman since nasa kanya si Pudding ay pipilitin niya ito upang i-decipher ang mga Poneglyphs para sa kanya. Nang sa ganon ay mahanap niya ang One Piece treasure at maging Pirate King. So yan nga ang teoryang sinasabi nga na kayang-kaya nga daw ni Blackbeard na maging isang Pirate King. Pero sa tingin nyo guys, sa status, sa kakayahan nga nitong si Blackbeard, sa tingin nyo ba kayang-kaya nga kaya niyang maging Pirate King? So i-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!